Magandang gabi po. Pag-asa weather update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi ng Linggo, August 27, 2023 at sa mga susunod na araw. At latest update sa Bagyong Goring. Napanatili ang Super Typhoon Goring nasa lakas na 100 o lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour, samantalang ang pagbugso ng hangin ay nasa 230 kilometers per hour. Samantala, may isa tayong bagyong binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa siyang tropical depression na ang layo po niya ay nasa 2,325 kilometers silangan ng Central Luzon. Kasalukuyan, malayo itong tropical depression at wala pang epekto sa ating bansa. Itong si Super Typhoon Goring ay patuloy niyang inahatak ang southwest monsoon o habagat at kaya itong habagat ay patuloy nakakapekto sa mula Central Luzon hanggang Mindanao. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng mata ng Bagyong Goring ay nasa 95 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Inaasahan pa rin natin ito'y kikilos palup, kaya bukas ng hapon, nag-loop ang kanyang paggalaw at as of 2 p.m. bukas, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 335 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. At ito'y magpapatuloy sa direksyong generally northeastward. And then sa pagdating ng Wednesday ng hapon, medyo malapit na ho siya sa power line at ito'y nasa coastal waters ng Itbayat, Batanes. At pagdating ng Thursday ng hapon, ay inaasa po natin ito'y nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng Friday, inaasahan rin magpapatuloy ito'y lalayo sa ating bansa. At posible po, kapag napanatili ang kanyang direksyon o galaw ng Bagyong Goring, maaari pong Thursday o Friday this week na inaasa po nating lalabas ng PAR ang Bagyong Goring. So narito po mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Signal number 3 ay nakataas sa eastern portion ng Isabela at extreme northern portion ng Aurora. Signal number 2 ay nakataas sa eastern portion ng mainland Cagayan. Kasama na rin ang central portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at eastern portion ng Quirino. And then, signal number 1 ay nakataas sa Batanes, lalabing bahagi ng Cagayan kasama Babuyan Islands, lalabing bahagi ng Aurora, lalabing bahagi ng Quirino, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province at kasama na rin ang Kalinga, Abra, eastern portion ng Ilocos Norte, Pulilo Island, eastern portion ng Benguet, eastern portion ng Nueva Ecija at Calaguas. So itong mga lugar po ito na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal ay makakaasa po o makakaranas po tayo ng masungit na panahon kung saan may mga malalakas na hangin at malalakas na pagulan. So, sa pagdating po sa ulan, dala ng Bagyong Goring, ngayon hanggang bukas ng hapon, may inaasahan tayong malalakas na pagulan. Ang more than 200 millimeters, ibig sabihin nito ay torrential na pagulan na inaasahan sa extreme eastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora. Yung 100 to 200 millimeters, ibig sabihin niya na heavy to intense na mga pagulan. O intense to torrential na pagulan. Itong 100 to 200 millimeters. So ang mga lugar po ay nasa eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela. Yun naman pong 50 to 100 millimeters, ibig sabihin po niya moderate to heavy rains na inaasahan po sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, eastern portion ng Nueva Vizcaya, lalabing bahagi ng mainland Cagayan, lalabing bahagi ng Isabela, at lalabing bahagi ng Aurora. So bukas ng hapon hanggang Tuesday ng hapon,
may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Inyong makikita, doon na lamang po tayo sa moderate to heavy rains sa eastern portion ng Babuyan Islands at eastern portion ng mainland Cagayan. Pagdating naman sa southwest monsoon, na kung saan may inaasahan pa rin tayong mga pag-ulan. Dito, may inaasahan malakas na pag-ulan, moderate to heavy rains sa Cavite. Ngayong araw po, sa Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Islands at Antique. Ito naman po sa heavy to intense na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, minaasahan pa rin tayong mga pag-ulan dulot ng habagat sa Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, Negros Occidental, southwestern portion ng Iloilo at northwestern portion ng Aklan. At ganoon din po mas malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagdating po ng Martes, August 29, may inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan dahil sa habagat sa Cavite, Batangas, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, Guimaras, northwestern portion ng Aklan. Sa kategoryang 100-200 mm, ito yung sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So dahil po dito, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga may inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan, na diyan pa rin ang diyan pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog. Minaasahan pa rin tayong paminsan-minsang malalakas na hangin dahil sa southwest monsoon. Ngayon, makakaranas po tayo ng malalakas ng hangin o paminsan malalakas ng hangin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island at Camiguin. Bukas, minaasahan pa rin tayong mga paminsan-minsang malakas na hangin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Camiguin at sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa Tuesday, sa Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Dinagat Island, Camiguin at sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. At dahil sa malalakas ng hangin, dala ng habagat, ngayong araw, nag-issue pa rin tayo ng gale warning. Ang mga lugar po na sa ilalim ng gale warning ay sa northern at eastern and southern coastal waters ng Luzon at western coast ng western Visayas. Kapag may gale warning, automatic pong bawal pumalaot na ating mga kababayan dahil may inaasahan tayong matataas na alon dahil sa bagyong Goring at sa habagat.